Hello again, ganda kachika life! Kumusta po kayo mga kachika? Andito na naman po tayo para sa showbiz update. May bagong issue na naman po about kay Miss Catherine Bernardo. Miss Catherine Bernardo iniintrigang ginagaya nga po daw si Miss Nadine Nostre. Ito na nga po, may nag-iintriga at pilit na naman pinagsasabong o pinag-aaway sina Miss Catherine Bernardo at Miss Nadine Nostre. Mukhang nabubuhay na naman po ang issue between Miss Catherine Bernardo at Miss Nadine. Pero this time, hindi kung sino ang mas magaling na actress ang labanan ng dalawa. Ngayon naman, ang tanong ay kung sino ang mas credible at mas may karapatan bilang celebrity judge ng isang talent search show. Kung matatandaan nga po natin, naging trending nga po si Miss Catherine Bernardo sa online world nang ipakilala siya bilang isa sa mga powerful 4 judges ng Season 7 ng Pilipinas Got Talent noong February 21, 2025. At kamakailan nga po din ay kalat na sa social media ang pagbabalik telebisyon ni Miss Nadine, isa sa mga actress-singer sa mga judge sa Season 3 ng Masked Singer Pilipinas, kung saan makakasama din niya si Mr. Jano Gibbs. Pareho nga po ipapalabas sa TV5 ang new season ng PGT at Masked Singer Pilipinas ngayong taon. Nahusgahan ang pagiging best actress ng dalawa at ngayon naman ay huhusgahan naman kung sino ang mas magaling sa kanila bilang hurado. Pero parang hindi fair ang labanan. Naging judge na kasi si Miss Nadine sa isang reality competition show na Young Moment na inere sa Kapamilya Network noong 2019 hanggang 2020. Samantalang first time lang na magiging hurado itong si Miss Catherine Bernardo. May mga nagsasabi pa nga po na gaya-gaya nga raw daw po itong si Miss Cat kay Nadine. Pero ang tanong ngayon, kaninong show kaya ang aariba at bonggang-bongga sa ratings? Ang talent show kaya ni Miss Cat o yung show kung saan kasama si Nadine? Samantala, alam niyo po bang bida sa MB ang magkasintahang Eleha Canlas at Miss Mans Ocampo bilang intimate ex-lovers na kapwa nagtatry mag-move on pero minumulto ng mga alaala ng nakaraan? Sa simula, akala mo ay good vibes ang kanta dahil may pagka-upbeat na ang music pero kukulutin ka pag nag-sings na sa'yo ang masasaklap na lyrics. Hindi na nga po katakataka kung multimillion views ito dahil ang ganda ng kanta. Nakakadala pa ang acting ng award-winning couple na pwedeng poster couple para sa kasabihang Love is Sweeter Than the Second Time Around. Bilang balitang nagkamabutihan silang muli after a short break-up last December 2024. Mukhang close sina Elia at Mel sa mga member ng COG dahil pati sa music video lunch party na Viva Cafe ay umatin sila at nakijamming sa COG. Ang multo nga pala ay bahagi ng Silakbo, album na COG na sharing title ng 2-night sold-out na concert nila sa Araneta Coliseum last February. At dahil na rin sa clamor ng mga jowa, tawag nila sa kanilang fans, magkakaroon na nga ng concert tour ang Silakbo para naman mapanood din sila live ng mga fans nila at over the Philippines, lalo na si Cebu at Davao. Hinihintay nga po ang mga details ng jowa. In the meantime, panuorin niyo muna ang multo music video sa official YT channel ng COG. Streaming na rin ang kanta na pwede maging bagong national anthem ng kakabreak lang sa various movie music platform. Samantala, dumako naman po tayo sa ating pinakahuling showbiz update. Antas nga po na expectation ng pagsimula ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition nitong linggo ng gabi, March 9, 2025 sa unang beses mapapanood sa GMA7. Ipinakilala na nga po kung sino-sino ang first batch ng kapuso at kapamilya stars na ipinasok sa bahay ni Kuya. Tamang-tama ang pang-Thanksgiving iba na alawi dahil meron pala siyang special participation sa sikat na reality show. Nagsimula nang magtaray ang karamihan sa netizens sa kanilang komento tungkol sa mga housemate. May mga panlalait pero meron ding kinikilig sa ilang housemate kagaya ni River Joseph na napansin agad ang pagiging cute nito. Kamukha raw nito ang aktor na si Gian De Guzman. Abang-abang nga din po kung ano magiging successful na ba itong si Iba na Alawe sa task na ibinigay sa kanya ni Kuya? Ano kaya ang katramahan ng real life sweetheart na sina Ashley Ortega at Mavi Legaspi sa loob ng bahay ni Kuya? Ang kapansin-pansin pa sa loob ng bahay ni Kuya ay ang daming produkto naka-balandra. Sabi nga ni Alexei Lakat, ang dami ng products na gusto mag-sponsor kaya dapat consistent itong mag-hit para maganda ang exposure nila. Medyo na-disappoint lang
na ang slight dahil nga sa 8.6% lang sa ratings ang pilot episode ng PBB Celebrity Collab at ang sumunod ditong Bubblegum ay 9.7% pa. Pero trending pa rin ang PBB Celebrity Collab edition hanggang sa second day nito ngayong. Ibig sabihin mas marami ang nakatutok dito online. Tignan natin kung tataas pang ratings nito. Ang The Boys Kids at The Crush na napanood sa time slot na iyon ay nagdo-double digit ang ratings. Team Michael Sager ako, yun ang isang sinabi ng isang netizen po na nasa PBB Collab po. Marami nga po nagkakagusto dito nga po kay Michael Sager at syempre marami pong natuwa na nandun nga po siya sa bahay ni Kuya. Syempre, abang-abang tayo sa mga pagpapakatotoo ng housemate, particularly ni Bren Manalo. Anong tandem kaya ang unang mabubuo sa edisyong ito ng PBB? Nagtaka ang Gen Z followers ng online show, sina Incy at Bren Manalo, sa high school todga kung bakit tinapos iyon. Iyon pala, pasok sila sa PBB Collab. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.